Lord, we thank you, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat sa salita mo, O God. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin. And Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na may bahagi ang salita mo, O God. Humble me as your servant, O God. And maghari ka, Panginoon. Pagharian mo ang lugar na to. Pagharian mo, Panginoon, ang service na to, O God. Thank you, Lord. Be with us, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ayan. So, sige po. Aware po, Gabo, sa nangyayari sa Pilipinas? Yes. Anong nangyayari sa Pilipinas? Si kaguluhan, pagkatapos po baga kang lindol, nagkaubang bagyo, pagka lindol, ay pagkabagyo, ubang may nagkakalat na virus, nagaro COVID man lang, di ba? So kadakol nangyayari, kadakol ganap sa Pilipinas. Pero magayunan po sa mga aking kagurangnan, kasi ano man ang mangyari sa Pilipinas, ano man mangyari, pag-agihan tayo kung pig-awit, pigkantata po, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng ano man pagsubok, ano man ang sitwasyon ng buhay ta, si Lord ang kanlungan ta, di kita matatakot. Diba? Magayunan po, nanganguyang hapon na talagang si Lord ang maging refuge ta, and si Lord ang maging kanlungan ta. Kasi ano man ang sitwasyon ng buhay ta, deserve ni Lord na palakpakan, deserve ni Lord na awitan, and deserve ni Lord na sambahon ng hapon. Amen. Pwede na po kita. May po magturo, gibahan po nindo po. Sige po. Ang title po kang ready ko po muna is ano po? Sabay-sabay na pong basahan. Sabi po dyan, sabay-sabay po kita. Stay awake. Ulit po. Stay awake. Bako stay po stay awake. Manatili po kitang mata hanggang matapos po. Sige pa, maduman po ka sa Marcos 13, verse 32 po to 37. MBB po ang gamit ko, ibahan po din ko. Sabi po dyan, walang nakakaalam ng araw ng oras. May nakakaaram po. Aram po lindo. Aram po lindo, sabihin po lindo. Pero may po nakakaaram. Sabi po dyan, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaari sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka siya'y biglang dumating ulit lang po. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo lahat, maghanda kayo. Sabi po, dyan maghanda kita po. Sige po, nagpapasalamat po ako kay Lord. Talagang, si Lord po din po nauubusan sa tuya ni kumbaga kung sa provision po sa kwarta, kadakon din po siyang ginagamit para padara sa to, para i-encourage kita, para i-warn kita, para pakusugon po kita. So they po nagkulang ang Panginoon sa buhay kang bawat sa tuya. Sa kuya na lang po, nagpapasalamat ako sa ginamit ni Lord. Mayo po siya sa room na ni, pero sobra akong naugma kasi sabi niya, kan sa room aldo pa da siya kinakaulay manunugod sa ko. Akala ko dahil may mati ang kundi, sabi niya, talagang kinakaulay siya ni Lord through me. Kaya nagpapasalamat ako sa taong ito kasi siya po ang ginamit para talagang magkauwa akong kusog and na-encourage po ako today. So ayan, salamat po.
So, ayan. Sige po, pag-urulayan ta po, sabi po dyan, wala pong Ikaw na lang po. May nakakaaram kang aldaw ninyo. Maabot na po si Lord. Kita pong mga Kristiyano, kita pong mananampalataya kay Kristo, ini po ang hinahalata. Mag-abot si Jesus. Sisi po ang naghahalat sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sige lang. So, yan po ang pighahalata na mag-abot na si Jesus. Pero ang hapon po, pero ang Jesus naman po ni TikTok do sa to, ready na po kita pag-abot ni Jesus Christ. Wala po mag-abot po igdingon yan. Ready na po kita. Are we ready? I-meet ang satuyang King of Kings and Lord of Lords. Ready na po kitang mag-atubang sa iya. Yan. O sasabi yung Lord dalat lang kasi si pinapagibong po sa to ni Lord data pa nagigibo. Maging handa po kita. Kasi sabi, ngunit walang nakakaalam ng araw, ng oras, o iyan kahit ang anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. So, hand-in-hand po yung mag-ingat and maging handa. Duman po kita sa Proverbs 23 po. Ay, sorry po, 23 verse 3 po pala. Sabi po dyan, sa Kawikaan 22 verse 3, sabi dyan, kung may dumarating na pagganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya Iba dyan, iba. 22. 22, 3. Apa, 22, 3. Basta. Ayan. Ulit ako po, sorry. Sabi po dyan, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. So kita po ba, matalino po ba kitang tao, o kita po kung ngaon hindi na mangmang na gusto-gusto ta na lang mapahamak in times na sa pag-abot po ka mga sakuna. Di ba po, ngunyan, since kadakol pong nagaganap na earthquake, usong-uso po ngunyan ang pong pinapag-prepare sa to ngunyan kang government or tinatawag kang government. Emergency go bag. Di ba, itong sa emergency go bag, ang nasa loob po naman is pwedeng whistle, water, canned goods na pwede ka makasurvive, tapos po flashlight para makasurvive ka in times of need. Kita po, nagpe-prepare, sabi ko, nag-aandam po ba kita? O okay lang yan. O mahalagahan po na iba pa rin po kapag prepare kita or naghahanda kita. Kasi iba, pero po, mga Kristiyano po kita, padangat po kita ni Lord, abo po kita ni Lord na mahapahamak. Pero iba pa rin po itong naghahanda. Just like in our spiritual life po, magayunan din po, baga na kita, naghahanda din po kita. Di ba, araw kang pagsa-Sunday, di ba, pinaghahandaan ta pa kung anong OOTD ta, di ba, anong babadoon ta, di ba, inaayos ta, di ba, nagkakaribos kita, nagugurong kita. Higit na pong paghandaan din ang satuyang spiritual na sa Tardy, maganda ho, di ba? Higit na pong paghandaan ang pag-abot ni Jesus Christ. Diba? Kita po para dahil magkamati, pinapakusog ta ang immune system ta, di ba? Harayo pa lang, dapat kita po, di kita kung di man lang kay puhan magpuyat, di po kita magpuruyat. Paghandaan na po ang satuyang spiritual life. Tabo po mag-abot ang sarong one day na talaga, pag nag-abot si Jesus, ay Lord, yaong ka na pala.
Ano gigibubunta? Yaw na pala siya. Sige po. Number 1 po, mapaghahandang gibubunta sa sarong ano ta, para po manatili po kitang mata, is be watchful and strengthen the things that remains. Sabi po yan sa Revelation 3:2 hanggang 3 po. Maduman po kita. Nanodan ko po na talaga. Balik ako po to yung sa mga preaching ni Pastor Army years ago. So grabe kang pigpreach po ninyo dahil pa po nagkakaubang pagyamid. Sabi po dyan sa Revelations 3, mapuon po ako sa 2 hanggang 3. Sabi dyan, kaya nga, gumising ka, makimata po ang kakait kong turo. Sabi po dyan, nakatawang po. Ayan. Kaya nga gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa inyo upang hindi ito tuluyang mamatay, sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Verse 3 po, kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isinagawa mo ang iyong mga iyon, pagsisihan mo, talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo nalalaman ang oras ng aking pagdating. Sabi po kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap, narinig, isinagawa, ang mga bagay na iyong pagsisihan mo, talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan gaya ng isang magnanakaw at hindi mo manalaman ang oras ng aking pagdating. Sabi po dyan, be watchful. So bago pa ulit-ulit po kita maging handa at mag-ingat. Paano ta po maaaraman na kay po kitang mag-ingat? Kung kita po nakafocus ang mga matata sa mundong madali unang sa sarong araw siguro kani, pwede nang maraot ang mundo perishing ng mundo, kadakon lang nangyayari po, di ba? Sa sarong iglap, di ba? Mga matatayog na building, pero pag sabi ni Lord na talagang araw kayan, grabe na, nainig po nito sa Cebu, itong McDonald's, itong matatayog na gusali, di ba? Years ago, tinayo to, pero sa buong araw lang kaya ni Lord, nagbagsak. Diba? Sa sarong araw kaya. Kita po, ano itong binibuild down yan dito sa mundo? Sa inta po, tinutuon ang mga oras at kusugta. Habang may kusog po kita mo yan. Busong pas, nagkamati po, di ba? Praise God sa mga day nagkamati, talagang ipadagos din nung maging makusog ang sa inyong immune system para alagaan si mga may mga mati. Excuse me, alagaan yun do. Alagaan tal ng pagsaro, di ba? Alagaan tal ng pagsaro. Di ba? Sa iyo mga makusog dyan, di ba? Wow. Ayan. Maruhay-buhay ka ba? Yan. Ha? Habang naghahalap po kita, ano pong ginigibot ang ganyan? So, baka sabihin ay, hali-hali naman yan. Hindi po mga preaching na manunong sa end, kahit sa mga talaga grabe kasi years ago, nadadawag na po siya, di ba? Pero dito po talaga kasi aram kung noon ay maabot si Jesus. Pero may hihiling ta po, sa mga matatangon yan, itong mga signs na maabot na po talaga siya. Amen. Di ta aram kung sa aga, baka po at siya. Di ko po aram, mayong exact date, exact oras, mayong exact aldaw. Pero ang sinasabi lang ni Lord, maabot na po siya. O what if po mag-abot na? Ready na po kita. Even po ako, nagtatarap din po ako sa sadiri ko. Kasi sabi po dyan, pakusugon ta po. Di ba? Sarap po sa mga pinapagibo sa tusin ni Lord, ano po? Pagsisihan mo, talikuran ang iyong kasamaan.
aking kagigising, pupunta ako dyan. Possible na matakitangon yan physically, but the question, mataba kita spiritually. Kita ba itong mainit or maligamgam? Kasi kapag maligamgam po kita, isusuka kita ng Panginoon. Number 2 po, naman po kita sa Lucas 22:44 hanggang 46 po. Number 2 po, sabi po dyan, open your eyes. Buksan ta po ang mga mata ta. Alamang stay awake nga po, ano? Open your eyes. May nagtuturo po, hindi muklat ang mata. Ha? Ikataturn me. Kami ni Trap. Ayan. Open your eyes, mga kapatid. Sabi po sa Lucas 22:40, sabi po dyan. Sabi, 44 hanggang 46 po, sabi dyan. Dala ng matinding hinagpi siya'y nanalangin ng lalim kaintim at pumatak sa luha ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Si Jesus po niya. Sabi po sa verse 45, pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niya itong ulit po. Ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Tinurog na lang ang kamunduan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at Manalangin. upang hindi kayo madaig ng tukso. So, aram na nindo kapag nadadaog ka mukhang tukso, tururog kita. Sabi po dyan, bakit kayo natutulog? Tanong ni Jesus. Bumangon kayo at manalangin. Sisay pwede, itong kasirapan kang turog na sa madaling araw, malamang madaling araw na sila magturog po, ano. Tapos pigmamata ka ni Lord. Tapos sabi mo, Lord, halap lang. Turog pa ko. Eh sabi po dyan, bakit kayo natutulog? Bakit kayo natutulog? Diba? Bumangon kayo at manalangin. Sa pananalangin tabo, bako man lang po siya ito yung mabangon ka, tapos pag mananalangin ka, mahagad ka ni Lord, mahagad po ka ni pangangaypuan ko, bababla. Sa pananalangin ta po, pananalangin ta, pagbubuhat ta po, iyon po ang saro sa mga avenue kung paano po nagkukusugan ang satuyang spiritual life. Kasi po nagkakauga po kitang fellowship with Jesus. Makikipag-ulay po ang satuyang, nagkukumyon po ang satuyang kaluluwa sa Panginoong Yesus. Di ba nakikipag-ulay kita, Lord, ano pong gusto mong ipanalangin ko niya nabanggit? Na Lord, nagdadangog po ako. Manalangin po kita. Kung tapos ka na manalangin sa sadiri mo, ipinalangin ta ang church, ang bansa, ang Pilipinas, ang Camarines Sur, kadakol pong dapat ipag-pray. Eh, sabi mo, hindi mo po ko taratang mag-pray, manalangin ka lang. Tutok do ang ka ni Lord manalangin. Kasi kapag nanalangin ka, nasa attitude of prayer ka, may hiling mo na itong mga bagay na daing mo pa na-after kang bibig mo. Magayunod nga nila ikaw ang naging kasangkapan ng panalangin. Naingatan ang mga tao sa paligid ka. Na Lord, parahayon mo po siya. Para dahil po kita madawang yung tukso, manalangin po kita. Always pray. Maging matatag po kita sa pananalangin ta. Mas i-ano ta po ang prayer life ta. Kasi bako lang po kita sa prayer meeting manalangin, kundi sa personal and quiet time ta po manalangin kita. Kaya mapapansin po nindoy, di bago kita magpuon hanggang matapos po kita mananalangin at nananalangin kita. Kasi po gusto ta po pero ibahan kita ni Lord. Kasi ako po, dahil ko talaga kaya, namayo talaga si Lord, maski ngunyan po. Kaya mahalagahon po na
magkauga po kitang attitude na permi kitang nananalangin. Dahil na po kita magugak-hugak. Ini po ining time na kung saan magseryoso po kita sa satuyang spiritual life, sa satuyang relasyon sa Panginoon. Kasi sabi dyan, magamata na kita. Kung ano man ito mga ginigiribot ang maing data, talikuran ta na to, dahil ta na to balikan. Kasi ako ta maabutan ni Lord na daradara mo to. Sakit ka magpatawa, dahil mo na pagkaputan, dahil mo na pagdarahon. Maabutan ka ni Lord. Pag nagdalagan ka, daw ka ta, magabato ng daradara mo, unforgiveness. Dito na po. Ito pong mga bagay na pinapabutasan po sa to ng Panginoon mo niyan. Butasan ka na po. I-let go ta na po. I-let go mo na siya. Kundi siya nakakatabang sa spiritual growth mo, i-let go mo na tugan. Amen. Number 3 po, sa Revelation 3:3 ulit. Ano po sa 3:3? Hold fast and repent. Number 3 ko po yan. Sabi po dyan, kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan, na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Hold fast and repent. Ulitin ta po ulit, sabi po dyan. Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na tinanggap at narinig mo. Ito mga aral na tinanggap mo kay Kristo. Di ba po dahil po sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, tinubos ka niya. Di ba? Tinubos ka niya po sa pamamagitan ng dugo niya. Kung kaya po, uga po kitang relasyon na inaapod sa Diyos Ama. Madali po kitang nakakarani sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ginibo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Iyo po itong mga tinanggap na. Ano pa po itong mga tinanggap ng aral sa Panginoon? Bukod sa padangaton po kita ni Lord, kaya nga ni sinasabi ni, kaya niya winawag, data po alaton, na dain na kita taraman ni Lord. May hinapot po ako sa bago. Anong pagmati mo kapag dahil na ako nagtaran? Manunungod sa arap mo kayo, bababla. Sabi niya, di garo lugod mayo ka ng pakiaram sa kuwate siya. Dita po halato niyan. Na mag-abot ang panahon na ako anon po sa tuya itong mga bagay na ubakit ang relasyon sa Panginoon mo niyan. Dita po halaton na ang puso ka magtagas dahil sa pag-ibuning kasalanan. Na dahil kadakon ka nang nagigibong ka, ito yung mga nagibong mong kadakon kang puot sa puso mo, dahil mo na lugod na dadamog si Lord. Sabi po baga dyan, kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Di ba itinukdo po sa to? Will you remain? Ni Atarbi po. Kamusta po ang mga ilawan ta? Kamusta po ang mga quiet time ta? Kamusta po ang pag-spend time ta sa Panginoon? Kung dahil pa po kita nakakapag-spend time sa Panginoon, this is the perfect timing po na magdulo kita sa Panginoon, magrani kita sa Panginoon, na Lord, gusto ko pong maglarom ang relationship ko sa imo. Dita po hayaan, na ugaman po kita mga lampara, dita po hayaan na maubos ito yung mga oil duman. Rather, magkauba pa po katang extra. Paano ta po magigibo yan? Kung kita mismo po, nanluluya-luya, nag-aandap-andapan sa tuyang pananampalataya.
kung nabubuhayan lang po kita kang pag sa Sunday. Magayunan po baga kapag every Sunday, every prayer meeting, every gawain na nag-iiribahan po kita, mainit na mainit kita sa Panginoon. Kaya kasi kita mismo po, talagang diligent na mag-aaral ang tataramo ni Lord. Kasi ako mong ma-miss out kung anong sinasabi ni Lord sa imo day by day. Kung padangat na po talaga si Lord, magkakauwa talaga po kita itong fear of the Lord na ito yung pag nag-abot ang lindol, ito yung matago ka, na ito yung matatakot ka na makulugan ng Panginoong Yesus kasi padangat mo siya. Na day na kita sasabihan na sana yung ginigibutan. Kasi kung nilulook forward na talaga ang pag-abot ni Lord, gabos po kita hindi mahirero. Gabos po kita hindi ma-evangelize. Kasi may purpose si Lord sa buhay mo. Diba tinukdo po sa Tuyakan Sunday? Ay ka nakaagi pa po, sorry. Na may purpose ka. Kung tano yaong ka sa generation mo naman yan. Tano na sa generation, ano ka? X eh. Generation C. Sorry. Patawan. Nasa generation, C ka. So, day aksidente kung tano yaong ka sa henerasyon na yaong ka mo yan. Diba? Kung ang platform nindo social media, so be it. Gamiton nindo ang social media nindo, gamiton nindo ang mga account nindo, gamiton nindo ang mga phone nindo to share the word, to spread the gospel. Maabot na po si Lord. Ano pong nagibuta? Ano pong maitatauta sa Panginoon? Ano pong maiaalay ta sa Panginoon mo niyan? Na Lord, this is my heart. Ingin na po. Halatun ta po itong nangyari doon sa Cebu, mangyari igdi sa Kamsur para magrumian kita. Di ba po, ito pong mga pangyalig na nangyayari, pero may pong sinasabi, nag-viral is a wake-up call. Ang hapon po, nagamata po kita. It's a wake-up call. Niyayanig ni Lord ang Pilipinas, ang gobyerno, even the church. Niyayanig niya kasi hinihiling niya kung sisayang matatanda. Di ba kapag sinishake ko, inaalog? Talagang may yan, may maigdi. Diba? Kapag naaalog. Diba? Alog-alogan mo daw po yung kataid mo kung mananatili ito. Nanatili, di ba? Sige po, ano po? Number 4 po. Keep your garments clean. Sa 4 and 5 naman po kita. Sabi po. Revelation pa rin po. Ngunit may ilan dyan sa Sardis na nanatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya kasama ko silang maglalakad na kasuotan ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti. Joke lang po. At hindi kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ang kanyang mga anghel. Mamuhay po kita na may kabanalan. May nakakahiling man, may nakakahiling. Panatilihon na po ang buhay ta, kalugod-lugod at kabanal-banal sa atubangan ng Panginoon. Duman po kita sa 1 Peter 4:7 mo lang. 1 Peter 4:7. First Peter 4:7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin.
Dahil takaypuhan ng salamin para maging malinaw sa tuyang pag-iisip. Ang kaypuhan talang po is the presence of God. Saro po sa mga bunga at mga fruits ng Holy Spirit is self-control. Diba? Mapagtimpik kita. Diba? Kung ano man ang sitwasyon kang buhay, tamo kita sinusubok, nasusubok, ano man yan. Maging mapagtimpik kita at panatilihin ta, magkauga po kitang sound mind, magkauga po kita ng sound spirit, magkauga po kitang mind of Christ. Para po kita malinaw ang sa tuyang pag-iisip. And sa pagmalinaw ang pag-iisip mo, maayos ang pag-iisip mo, renewed ang mind mo, makakapagpanalangin ka. Dito po hayaan na kita mawala. Iribahan po kita igdi, tarabangan po kita igdi. Pakusubon ta po ang lambang saro. Kung may nahihiling po kitang katugangan ta, na kay po ng encouragement, di na po kita magduwa-duwa na nai-encourage siya, tapikon siya. Kung kay puhan niya po talaga ng comfort, pag lalaki kung gusto mo, pag babae, babae sa babae lang, lalaki sa lalaki, ha? Brotherly love and sisterly love kita po, ha? Ayan. Maabot na po si Lord. Dito po hayaan na sa itong mga relasyon mo niyan, itong relationship na uga po kitang ngunyan sa Panginoon mawara. Kundi ini po ang panahon na kung saan na dapat po ang relationship ta sa Panginoon nag-aalab, nag-aapoy. Tsaka nagdadara ng kapuspusan sa lambang saro. Sa 1 Peter 5:8 po. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at nag-aali-aligid na naghahanap ng masisila. Dito po hayaan ang sa tuyang mga puso na magkawang foothold, na magkawang labot. Kasi yaon lang po ang enemy, ready to devour. Pwede kang sakmalon, di ba? Para, ano yan? Naghahanap ng masisila, kung madadako. So, permi po kita dapat nagpapagardi sa tuyang mga puso. Paano ta po mag-guard dyan? Kung ita po, perming di po kita nagbabasa ng Word of God. Sa mga day po nakakabasa, pwede ba po bagay itong audio? Mahalagahon po na inalaban ka permi ang relationship na upo kita sa Panginoon. And mahalagahon po saro po sa mga naging preaching ito ni At Irvin, naalala ko sa prayer meeting ito. Fight for your peace. Ilaban mo. Ilaban mo, kapatid. Iyo, may aagihan at may aagihan ka talaga si Jesus nga, may inagihan. Pero bako yung lisensya para magpundo. Mas lalo mong ilaban. Ilaban mo, tugang. Nadi-discourage ka, ilaban mo. Magbasa ka ng Word of God. May nakamamatian ka, sabi sa Word of God, ini ang matao sa itong kakusugan. Nanluluya ka, magdulo ka sa Panginoon. Kasi si Jesus po ang matao sa itong strength. Si Jesus ang masupply sa itong strength. Si Jesus ang matao sa itong hininga. Kadakol na pong nangyayari mo niyan. Sa isang iglap lang, dahil kaarang. Kadakol na pong nawawara. Pero po, tatara mo ng Lord, mananatili. Sabi po yan sa duman po kita sa Isaiah 40, 7 hanggang 8 po. 8 hanggang 7. 7 tsaka 8. Sorry. Forgive me. Baliktad. Isaiah 40, 7, 8. Sorry. Sabi ko dyan,
Natutuyo ang damo. Kumukupas ang mga bulaklak. Kapag sila'y may hiba ng hangin mula kay Yahweh, tunay na ang tao ay tulad ng damo. Yan po rin na tayo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas. Ang mga bulaklak. Ngunit, ang salita ng Diyos ay mananatili. Nagpakailanman. Ang tatarama na po ni Lord at ang pag-ibig ni Lord ang mananatili hindi sa daga. Kadako pong uncertainty, kadako na pong itong mga kalata na ito, yung mga trusted na building, mga trusted na nagpo-phone, dahil mo mapagkakatiwalaan, pero ang tataramo ng Panginoon. Magayon po bagay itong inawit sa ngala, itong salita mo lamang, ngalan mo lamang, ang matibay na sandigan, matibay na kandungan, na ano man ang mangyari, tataramo lang ni Lord, and pangako lang ni Lord ang day na bibrig sa buhay ta. And si Lord lang po ang nangako sa tuya ng tapat. And si Lord po ang inot na nag-abot at nagmahal sa tuya na mayong kapadis, mayong kaparehas, mayo po. And si Lord lang po ang nagpadangat sa tuya na mamamatian talaga. Mamamatian ta itong padangat ni Lord na day naghahagat ng kapalit. Kita po pag nagpadangat, sige, libre mo ko, tapos libre mo ako at tiyan. Padangaton mo ko, papadangaton tangkaman. Pero po si Lord, itinao niya po ang buhay niya on the cross. Mayo po siyang hinagad na kapalit. Ang hinahagad niya ng puon niya is manatili kita sa presensya niya. Is manatili kita sa pagmamahal na tinatao niya. Grabe ang pagmamahal ni Lord. Grabe nga niyo po si Lord, di ba po? Tinao niya na ang buhay niya sa tuya. Tapos kita nakukuha pang magkasala. Nakukuha pang mag-complain ka mga bagay-bagay. Na Lord, may mati ako. Hindi mo aram. Si Lord, grabe ang inagihan on the cross. In-endure niya ang cross. Di niya man namatian itong mga karakalentura, pero grabe si inagihan niya. Napagtagumpayan niya nga ni po ang kagadanan para sa inyo at sa kuya. Tapos kita po, makulugan lang kita dahil na kumaating. Ma-discourage lang kita dahil na kumaating. Ini po yung time na nangangapuda ng Panginoon sa tuya na talaga po kita maging seryoso. Let's be serious po. Kung harayo ka po sa Panginoon, magrani ka na po yan. Kung harani ka mo yan kay Lord, mas lalo ka pa pong magrani sa relationship mo yan. And dahil mo po butasan yan until the end. Iyo lang po yan ang panghawakan mo until the end. At iyo lang po yan ang mapangangaputan ka until the end. Diin mo po hayaan mo yan. Na mawalay ka sa Panginoon. Mas hayaan mo po ang espiritu mo niyan, ang kaluluwa mo niyan, mas hanap-hanapin ang Panginoon. Iribahan po kita na magbason, iribahan po kita pagsisihan kung ano itong mga nagibuta, nasabi ta, na magtulta, di ba? Nareklamo ta sa atubangan ng Panginoon. Let's repent before God. Hayaan ta po na ang buhay ta ngunyan, magliwanag sa mundong ini kasi ining buhay po nga ini, dahil lang po kita pinatukaw ni Lord iti para maglabot ng tukawan, kundi po i-proclaim ang pangalan ni Jesus para po i-share ang gospel. Ang gospel po meant to share. Sinishare po siya. So bago po sa Impong Jesus Reigns, sa Sibis mo Calabanga. Pero po ang population ng Calabanga. Sarok-sarok ta po ang mga klase ta, mga teacher ta. Di ba? Sabi nito, kada ko nangyayari sa Sibis mo na talagang inaalaw itong mga kaindatahan, mga kaimoralidad. Let's stand in the gap. Na Lord, po ko kay niyo. Ay lalo, Lord, po mo kay niyo.
Papakinabangan po kita. We are one team. We are one family. Di ba? Ang pambansang awit na po iti ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So nasin po ang pananampalataya taon yan. Kisay ta po tinutuon ang pananampalataya taon yan. Maging seryoso po kita. Maging sa pagluwas na po. Kasi may hihiling man po yan sa tuya. Kung kita tunay na nag-iibig sa Panginoon, and tunay na ubang seryosong relasyon sa Panginoon, and tunay na indab ka sa Panginoon. Hindi pong pangangapodan, hindi ba kumana po para sa muyang leader, ba kumana po para sa po, kundi para sa gabos po sa tubo. Para dahil po kita mawala. Na Lord, loobin mo ang buhay ko na maging banal mong tahanan. Nabasa ko kaya din. Gusto ta ba talaga pong makaibahan si Jesus? Are we? Gusto ta po? Pero saro lang po may gusto. Sige po, let's stand up. Diyan lang po natapos ang sa ko yung share. Ma-worship po kita sa Panginoon. E sa mag-worship na po sa Panginoon, maging seryoso po kita. Di mo pag-intindi ng ataid mo. It's just between you and the Lord. Maghihintay sa'yo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako papabayaan. Higit sa sitwasyon, suliranin ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ako siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay